Napansin ko rin po sa paggawa ng iglesia sa mga kapilya nito. Para lang silang nagpapalit ng lumang sapatos. Sana all na lang, Aling Mariano. Yan ba ang may utang na sinasabi nila at bankrupt na? Tapos yung mga nagsasabing lubog na sa utang ang iglesia. Ayun, umaasa sa donasyon ng gobyerno at kung sino-sino para mapabubungan ang kanilang simbahang naglulumot na ilang taon nang hindi natatapos. Kahit nga nung panahon ng pandemya, napigilan ba ng COVID-19 ang iglesia? Habang bumabagsak ang mga ekonomiya ng lahat ng mga bansa, andyan ang iglesia, napakarami pa rin nitong mga proyekto. Halimbawa na lang dyan ang kapilya ng iglesia sa lokal ng Kawayan, Isabela. Di ko sure, pero tansya ko, more or less, 300 million din ang nagastos dyan ng iglesia. Comment po nyo kung magkano ang nagastos ng iglesia dyan, mga kabagis, sa mga nakakaalam. Sa panahon ng pandemya yan ginawa at napakabilis pa. Partida yan, Aling Mari. Nakita po nyo yung point ko, mga kabagis. Sa panahon ng krisis at taghirap ng mga bansa, andyan ang iglesia, namamayagpag pa rin. Pag natabihan nga yung kapilya ng ibang relihiyon ng kapilya ng iglesia, nagmumukha silang kawawa. Sa totoo lang, may kurot sa puso ko. Sabihin mong sa Diyos ang ginagawa niyong paglilingkod, pero mas maganda pa yung bahay niyo kesa sa kapilya niyo. Panigurado ang kanilang sasabihin na lang, pangbawi at pangayo sa kanilang mga sarili. At least, hindi kami kulto ni Manalo. Pag tinanong mo naman bakit nila nasabing kulto ang INC ayon sa Biblia, ang isasagot lang ng mga yan, kasi may aircon ang mga kapilya nyo. Ang cool. Diba, Gold Dagal? Kumusta na pala? Balita ko, nilalangaw ka na. Naimbag na aldaw yu amin manin, mga kabagis. Magandang araw po, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa lahat ho ng Pilipino sa buong mundo, magandang araw po. At kahit kailan hindi kasama sa pagbati natin ang mga barairong na mga Pilipinong pro-People's Republic of China. Mga kabagis, habang ang maraming mga relihiyon ay tila nagbabagsakan, paunti ng paunti ang mga nagsisimba, habang parami ng parami ang nagbebentahan ng kanilang simbahan sa iba't ibang panig ng mundo sa Iglesia ni Cristo. Habang ang Iglesia ni Cristo na nagmula sa bansang Pilipinas na pinangunahan ng isang Indyong Pilipino ay kabaliktaran ang nangyayari. Napakabilis ang pagdami at pagsulpot ng mga kapilya nito kung saang-saang panig ng mundo na tila'y hindi naaapektuhan ng mga pagbagsak ng mga ekonomiya ng maraming mga bansa. At kahit na nga ho ang COVID-19 ay hindi umobra sa Iglesia ni Cristo. Mga naninira pa kaya sa INC na puro chismis lang galing ang mga pinapakalat. Pero pag binalikan mo at hinimay mo ang kanilang pinapakalat na paninira, nagmumukha lang silang may kapansanan. Ang bibigyan ngayon natin ng punto, komentaryo, kritisismo at reaksyon ay ang video ng INC TV sa segment nitong Pundasyon. Samahan po nyo ako sa bidyong ito. Bago po yan, hinihikayat ko po kayong i-like muna ang bidyong ito. At wag na wag nyo rin pong kakalimutang pindutin ang subscribe or follow button. On nyo na rin po ang notification bell. At piliin ang all. First time to enter Iglesia ni Cristo na church. And talagang ako ay namamangha, no? Marami po talaga ang namamangha sa mga sobrang dami at napakaraming pinapagawang proyekto ng iglesia na walang tulong na nanggagaling sa kahit anong gobyerno. Aminin man yan o hindi ng mga kumakalaban sa iglesia. Napapanganga rin ang mga yan. Kunwari, hindi namamangha. Pero sa loob-loob ng mga yan at isip kanilang sinasabi. Binabayaran kasi ng mga politiko ang mga yan at may utang na 8 billion pesos mula sa AUB na inaprubahan ni Duterte
na mayor pa lang noon sa Davao. Back 2010 to 2014, nasabi ni Mang Kanor, ang tatalino, palakpakan. Kung mapapansin nyo mga kabagis, kahit hindi po kayo pumapasok sa mga ginagawang kapilya ng iglesia, makikita nyo sa labas na talagang pulido. Pino yung pagkakagawa at hindi bara-bara. Ikaw ba naman? 300 million isang kapilya lang. Kaya mo nang magpagawa ng 3,000 na kapilya ng ibang relihiyon na mas maganda pa sa kanilang kapilya. Kapag sinabi mong lubog sa utang ang iglesia, pwede kong sabihin sa iyo ng harapan na walang alinlangan na may kapansanan ka talaga sa pag-iisip. Bakit to? Simpleng logic, hindi mo magets. Di ba, Aling Marie? Lagi ka na lang kawawa sa vlog ko. Ikaw kasi. As a civil engineer naman, based naman sa mga designs, ako namangha kasi yung Iglesia ni Cristo na church, meron talaga siyang uniformity ng mga design. And then pagpasok mo pa lang dito, parang nafe-feel mo talaga yung ambience ng yung sa structure at ng church ninyo. Kasi very minimalist lang kasi yung design. So kung nandito ka, although maganda, hindi ka made-distract yung very eyesore ganun. So kasi maganda din kasi yung color combination. Yung tone kasi ng color is parang pag nandito ka sa church is parang very solemn. Parang hindi ka na-distract. So pag nandito ka sa loob ng church, yung feeling niya is very light, very solemn. Exterior naman, nakikita mo talaga yung magandang finish sa building tayo na structure. Maganda talaga yung pagka-finish sa mga walls, sa mga edges. Pagpasok mo naman, makikita mo yung mga interior design niya. Talagang yung paggagawa ng struktura, paggagawa ng sa mga flooring, sa lahat is talagang napakapulido niya. Maraming nalilito sa galaw ng iglesia. Sa sobrang lito nila kung paanong ang 2.6% ng 115 milyong mga Pilipino ay nagagawa ito. Bakit sa kanilang mga relihiyon ay hindi nila magawa kahit anong gawin nila? Sa mabilisang sagot, kung ako ang sasagot, malinaw ho na buhay at tunay ang Diyos ng Iglesia ni Cristo. Dahil hindi ito maintindihan ng mga kumakalaban sa iglesia, palibhasa na balot ang puso nila sa pakikinig ng mga hindi totoong sabi-sabi laban sa iglesia. Ayun, nahulog na lang sila sa pagpaparatang na may sapilitang 10% ang INC. Binabayaran ng mga politiko at marami pang iba. Palakpakan. Pero kung titingnan mo at bubuksan mo ang puso mo, yung walang bias lang makikita mo na hindi kayang bayaran ng politiko ang INC. Kasi ho, sa kasaysayan ng iglesia, may lumabas na sana kahit isang politiko natatayo at sasabihing may matibay siyang ebidensya na nababayaran ang Iglesia ni Cristo. Kaso walang tumindig kahit isa. Kasi nga ho, walang ganun sa iglesia. Lahat ng ginagamit sa napakaraming proyekto ng iglesia ay mula sa natipong voluntaryong mga handog. Habang ang halos lahat ng relihiyon ay nagbabagsakan na. Marami nga dyan, binebenta na nila ang kanilang mga kapilya sa iba't ibang panig ng mundo sa Iglesia ni Cristo. Ang iglesia naman walang tigil sa pagpapatayo ng naglalakihan at naggagandahang mga kapilya. Hindi ito kayang gawin ng tao lamang nang walang tulong at gabay ng tunay na Diyos na buhay. Ang pagpapala at tagumpay sa iglesia ay tumatagos din sa mga kaanib nito na kahit na marami ang mga mahihirap lamang sa paningin ng marami. Pero sa edad kong ito, wala pa akong nakitang Iglesia ni Cristo na nagpapalimos ng tinapay sa lansangan. Nakita ko yung kung gaano ka pulido at gaano ka compliant yung mga design. Kasi sa design hindi lang naman isa yung tinitignan namin yung mga compliance niya sa electrical, sa structural, talagang sa part ng engineering compliance ay sigurado ako na compliant. Lalo na ito sa PWD, hindi nalimutan, talagang
makaka-access at makaka-access yung mga PWD. Hindi sila mahirapan. Talagang yun yung natin sa mga tao makapasok. Yung architectural niya, maganda. Yung mga lights, maganda yung coordinate ng architect at saka ng civil engineer when it comes to designing. Ngayon ko lang napansin na hindi ko na-expect na ganito pala ka-functional yung loob. Kaya tinanong ko kanina kung ilan yung capacity ng building. Kasi nga, minsan kasi sa mga structure, makikita mo very big, very tall, pero very limited naman yung space, yung functionality. So, na-amaze ako pagpasok dun sa taas, aside dun sa ating dito sa pag-enter mo, may mga upuan, pagpasok pala dun, very maximized yung space. So, namanghalan ako sa pagka-design na very maximized yung area. Hindi rin lingid sa kanila kung papaano gumawa sa proyekto ang mga kapatid na construction workers. Hindi man sa loob, pero nakikita ko sa labas yung development. Sa labas, nakita ko dati simula sa maliit na structure hanggang sa gulatan ako yung pag-akyat niya hanggang matapos. Napag-alaman ko din, sir, based kanina nagtanong ako na yung mga workers talaga ninyo dito is talagang mga skilled from INC talaga. So, kung ganun yung mindset, meron pala talaga kayong engineering na parang construction na nagfo-focus, definitely the structure will withstand talaga. Napansin din nila ang mga materyales na ginagamit sa mga proyekto ng Iglesia ni Cristo. Talagang hindi tinipid. Tinanong ko kanina, sir, kung yung mga materials ba na ginagamit is nasa local or within dito sa atin sa Tacloban. Ang sabi is talagang from central office po ninyo. Fabricated talaga. Kasi talaga siya kung makikita mo yung details, napakaganda talaga ng mga design na nandito. Napansin ko rin po sa paggawa ng iglesia sa mga kapilya nito. Para lang silang nagpapalit ng lumang sapatos. Sana all na lang, Aling Mariano. Yan ba ang may utang na sinasabi nila at bankrupt na? Tapos yung mga nagsasabing lubog na sa utang ang iglesia. Ayun, umaasa sa donasyon ng gobyerno at kung sino-sino para mapabubungan ang kanilang simbahang naglulumot na ilang taon nang hindi natatapos. Kahit nga nung panahon ng pandemya, napigilan ba ng COVID-19 ang iglesia? Habang bumabagsak ang mga ekonomiya ng lahat ng mga bansa, andyan ang iglesia, napakarami pa rin nitong mga proyekto. Halimbawa na lang dyan ang kapilya ng iglesia sa lokal ng Kawayan, Isabela. Di ko sure, pero tansya ko, more or less 300 million din ang nagastos dyan ng iglesia. Comment po nyo kung magkano ang nagastos ng iglesia dyan, mga kabagis, sa mga nakakaalam. Sa panahon ng pandemya yan ginawa at napakabilis pa. Partida yan, Aling Mari. Nakita po nyo yung point ko, mga kabagis. Sa panahon ng krisis at taghirap ng mga bansa, andyan ang iglesia, namamayagpag pa rin. Pag natabihan nga yung kapilya ng ibang relihiyon ng kapilya ng iglesia, nagmumukha silang kawawa. Sa totoo lang, may kurot sa puso ko. Sabihin mong sa Diyos ang ginagawa niyong paglilingkod, pero mas maganda pa yung bahay niyo kesa sa kapilya niyo. Panigurado ang kanilang sasabihin na lang, pangbawi at pangayo sa kanilang mga sarili. At least, hindi kami kulto ni Manalo. Pag tinanong mo naman bakit nila nasabing kulto ang INC ayon sa Biblia, ang isasagot lang ng mga yan, kasi may aircon ang mga kapilya nyo. Ang cool. Diba, Gold Dagal? Kumusta na pala? Balita ko, nilalangaw ka na. Kalidad at walang makikitang substandard. Nakasaksi na sila sa durability o tibay ng mga struktura na ipinatatayo ng Iglesia ni Cristo at ang maitutulong ito sa mga tao sa panahon ng kalabidad. Actually, yan kasi simula ko pa lang magtrabaho talaga. 2013, yan talaga yung bugso ng Yolanda. Talagang heartbreaking yung nangyari. Kasi sa TV, daming casualties, damages, structures.
Isa lang yung naalala ko yung mga nag-survive na structure. Isa yung yung sa Iglesia ni Cristo. Talagang yung struktura ng Iglesia ni Cristo, talagang masasabi mong kayang may iligtas yung mga tao sa in case na may sakuna doon sa loob. Bali, hindi kami muna tumuloy dito. Kaya akala namin hindi lalaki yung tubig. Mabuti na lang may kapilya dyan. Kung wala, disgrasya talaga kami lahat. Yan ang nakasurvive sa amin. Yung napansin ko during the construction process dito, nakikita ko talaga yung yung formworks talaga nila sa pag-build ng mga arcs. Buhos talaga yung gamit nila, reinforced concrete. Nakita naman natin dito na yung structure is elevated siya from the dun sa road. So I believe na because of the structure, kung meron mang mga calamity na darating, this would be very beneficial sa ating, hindi lang siguro sa ating mga members, siguro sa ating mga people dito sa Tacloban City. And with that, talagang napakalaking tulong itong structure na to na nandito sa Tacloban City. Hindi lang sa design, but sa functionality and for mga disaster calamities na alam naman natin na ang Tacloban City ay talagang daanan ng mga bagyo. Ang isang bagay pa na nakakapukaw ng pansin sa mga taga-lokal ng San Jose at maging sa mga taong nagdaraan dito ay kapag pinailawan ang istrukturang ito sa gabi. Yung expression ko po nung unang pinailawan po ito parang ginto. Parang ginto po siya kahit sa malayuan. Kapag nagdra-drive po ako malayo pa lang nakikita ko na para siyang ginto. Maganda siya tingnan. Sa mga liwanag na yun, mapansin mo na talagang gaano man kalayo yung yung itong simbahan. Doon ako sa dulo ng makikita mo yung ilaw, hindi ganoon na faded yung kulay. Talagang siya, nakakapukaw ng pansin yung yung liwanag ba. Hindi katulad ng mga normal na kulay na nakikita natin sa sa mga bahay o sa mga building. Ito, pag malayo, mas lalo pang maliwanag. Ang maraming mga sambahang ipinatayo sa buong isla ng Leyte, lalo na ang bago at malaking gusaling sambahan sa lokal ng San Jose, ay nagpapatunay lamang ng walang tigil na proyekto ng Iglesia ni Cristo sa kahit anong sitwasyon ng buhay. Ang tindi, ang lupit ng Iglesia Bueno. Hindi ito kayang gawin kahit na ang pinakamatatalino at pinakamayayamang tao sa mundo. Malinaw dito na kasama ang totoong Diyos na buhay ng Iglesia ni Cristo. Aling Marie, ito ba yung sinasabi mong may utang na 8 billion ang INC sa AUB? Yung isang kapilya pa lang ng iglesia ay katumbas na ng 3,000 na kapilya o simbahan ng ibang relihiyon. Paano na kaya yung 4,010 pa na kapilya na naipatayo sa ilalim ng tagapamahalang pangkalahatan na si Ka Eduardo Manalo mula 2009 hanggang 2024? Huwag kayong tumigil magpakalat ng fake news para masaya. Partida, 1% pa lang ang Iglesia ni Cristo sa Pilipinas, tulad ng sinabi ni Epifanio Bolol Labrador. Paano na kung maging 3% na? Dapat ho maging proud tayo sa tagumpay ng Iglesia ni Cristo na nagmula sa Pilipinas, na nagsimula sa isang Indyong Pilipino. Yun, bilang Pilipino, ano po ang masasabi mo sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa? Malaya ka pong ilabas ang iyong matalinong komento sa ibaba. Dapat ho may pakialam ka. Dapat po may bilang ka. Muli, kabagis, make sure na napindot mo na ang like, subscribe, or follow button. Kita-kits po sa susunod na videos. Adios.